Din, yun yung budol money, ano po. Sa recto po namin pinagawa yan, dati ginawa po sa recto. Mga po, Kate, Dati Chacha, muli salamat po sa inyong pagbibita na po. At salamat sa panahon, Direktor. Ito ho muna, no? First reaction na ito raw po ang set-up daw po itong ginawa dito kila Mabanta. Well, Kate, Dati Chacha, napakahirap naman yatang paniwalaan yung station namin is based on procedure in law. Kaya kita-kita naman po, may mga kasama na naman po kami mga media personalities doon, well coordinated po ito. At yung makikita niyo po naglalabasan ng mga video clips, hindi na po galing na sa NBI yun, nag-meeting muna sila rin sa Peninsula, Manila Peninsula, lumipad po siya, nag-direct siya, at may mga conversation, nakikipag-usap talaga siya for the drop off of the money po na hinihingi po niya. So hindi po ito, malino po na yung setup, napaka-unfair naman po nito sa ating mga law enforcement na sumunod sa proseso at sumunod sa batas at sumunod po sa ebidensya para sabihin na isang setup po ito. Opo. Klaruhin ko lang po, itong pera umano na aming napapanood, ang tawag po dito, budol money. Ano ho ito? Opo. Itong perang ito ay pang-entrapment lamang, hindi ito totoong pera. Go ahead, Director. Tama po yan, Captain. At alam ko naman po sa malawak niyong experience sa broadcasting, sa media, alam niyo naman po alam po yan na ginagawa po ng law enforcement. Kagaya niya, 75 million. Ang naglalabas po ng pera for entrapment, halimbawa, buy bus, ang enforcement agency po, kami po. Kaya po kami may confidential fund, intel fund, yan po yung ginagamit yan. At para po sa kalaman po ng lahat, kasama na po si Atty. Rowena Guanzon na nakita ko na wala namang experience yata sa law enforcement, eh, tinitira ang NBI na saan daw kumuha ng 75 million, nakapus ang pera ng speaker, ganyan po. Yun po ang tawag na doon, yun yung budol money, ano po. Sa recto po namin pinagawa yan, dati ginawa po sa recto. Pero may kasama pong totoong pera yan. Yung, kung nakita niyo po yung video na nag-lista ng serial number, yun po yung nasa ibabaw na totoong pera. Kaya po yung mga nagko-komento sa social media na wala naman pong experience sa law enforcement, eh magtanong po muna tayo, baka maganda. Kayo nga po, buti alam niyo po kaagad dati siguro sa experience po ninyo. So nakakatakot po kayo ng social media. Eh, hindi lang maraming nag-aabog-abog doon. Pati ngayon, gusto na rin po mga miyembro ng law enforcement na hindi mo na po mag-aaral. Ano po? Opo. Tutulong lang ako sa paliwanag kasi nga una pa lang po nung napanood natin to, agad mo nang iisipin nga na hindi ito actual na 75 million pesos kasi kung saan ka kukuha ng ganong kalaking halaga at kapag yan ay naging bahagi na rin po ng ebidensya ay hahawakan po ng kukuha niya 75 million. Ang ginagamit dyan ng mga law enforcers po, yung din ginagamit ng mga nanloloko, yung budol-budol gang. Parehong-pareho po yan. Yung harapan lang ang totoo na pera. Opo. Tama po. Yung po sinusulat, Captain, kung nakita niyo po yung video, yung ating po may sinusulat na serial number, yun po yung mark money na tinatawag po. Opo. Yun lang harapan nun ang totoo. Yung pong the rest na mukha lang pong pera. Pero yung nga po ay fake money para lang po pang entrapment. Yan usually pong ginagamit ng law enforcers. Anyway, gusto ko lang pong makakuha ng detalye dito. Kasi po, ang report mismo po at yung humarap nga sa kahapon sa press con din, itong si Ginoong John Mark Santiago, sinasabi niya na nagkakaroon ng negosasyon dito years ago. Pero nabuhay lamang ito at nagreklamo umano si Mr. Martin Romualdez nung magpadala ng teaser na video. Yung pong teaser na video yan, hawak ng NBI, ano ho naman nun? Well, may sipo lang na clip yun eh. Parang, kung tutusin, parang, sabi nila, parang preview daw yun na ang tinitira nga yung personality po na nagreklamo. Pero from that teaser video na yan, ang nagsasalita po, yung pong si J. Hero, parang yun yung direction. Pero yung pong tinitira ng video clip, may kasamang mensahe. Kasi sinasabi, mahaba itong video na to, lalabas namin to, pag nilabas to, eh talagang maapektuhan. Yun po yung tono nung text message na ito. Ano po? Ang sabi nga, last year pa nagawa. Pero nung iniimbestigahan naman po natin, at base naman sa statement na po ng company the speaker, naniniwala sila that the video is not meant to be shown to the public, but is only meant to extort money. Ibig sabihin, walang intention di palabas. Meron nang ginawa, pinagsama-sama siguro yung napulot po sa mga news, mga clippings, ganyan. Pero ang intention talaga is manghingi ng pera. Kaya ganun kalaki yung hinihingi kong pera. Si Ginoong Martin Romualdez mismo ang complainant dito as in pumunta sa NBI, nag-affidavit ba ito? Well, ang nagreklamo po mismo rito, yung tao na naghanda, nakipag-usap, yung pong isa sa mga tao ni speaker. Pero yung mga initial coordination, I was informed na talaga po na nag-involve din po si speaker po. Okay, pero hiningian ba ho dito ng affidavit na ng NBI si former speaker? Ang nag-issue po ng affidavit yung pong tao niya na direktang may knowledge din at na initial na nakausap po nitong grupo po ng PGMN. Opo, yung pong sinasabi na video teaser na ito, hawak ng NBI ngayon ito?
Hawak po ng NBI yung video teaser. Yung- Opo, nasa amin po yung video teaser. Oh, yung video video- teaser, yung pong kabuuan ng video, wala pa po kami nakikita talaga. Mhm. Kaya naman po, yung pong kanilang mga gadgets, hawak po namin. And it will form part as evidence po nitong kaso na to. Mhm. Na kahit makapagpiyasa sila, the Bureau will hold on to this because this is considered evidence of the crime committed po. Opo, kayo ho ba'y naghumingi na po ng warrant para po sa mga gadget na ito? Well, hihingi po kami ng cyber warrant, pero technically po, andun doon, pagka po you are arrested at dala mo yan, we have the authority po na nabuksan na po yan at tignan. Pero just to be sure, para wala pong issue na pinakialaman, sinet up, magsisecure po kami ng cyber warrant po na tinatawag. Opo, pati po itong gadget, cellphone, itong si Mr. Mabanta, hawak ng NBI. Sa amin po, yung mga cellphone at gadgets po nila. Okay. Na ganun, na- Opo, kasi may dito ho sa siguro nabasa niyo po yung kanyang statement no? Na meron siya sinasabi dito na sabi niya in light of this, even before the arrest, I gave specific explicit instructions that if anything, literally anything, be it fatal or injurious, happens to any of us in any capacity, our legal teams and trusted allies are to fully publish the 90-minute expose on every social media platform for everyone in the Philippines to see. Kahapon po nangyari yung sinasabing arrest. Naghihintay kami ngayon dito sa sinasabing 90-minute na expose na ito. Kayo ho ba meron? Yun na nga po. Opo, go ahead, sir. Sige po. Yun na nga po yung kasama para mga threat talaga. Mukhang yun yata ang modus po ng grupo na ito. Kaya nga po, ako po, hawak namin yung mga gadget. Opo, naputol tayo, attorney. Mga pag-uusap at Apo. makakausap po. Sandali. Kayo po yung naputol. Hawak ka ninyo kanyo ang gadget. Ano po? Go ahead, sir. Mga gadgets po nila, magsa-cyber warrant po tayo. Makikita namin lahat po ng mensahe dyan, pakikipag-usap at sino-sino ang makinausap at kung may mga ganun pang pangyayari. Sige sabihin, we will develop po, magkakadevelop kami ng instances na mukhang gawain na talaga to. Mukhang itong si congressman na ganito or si senator na ganito, nahinggan din. Ginamit din nung kanilang platform para manghingi ng pera. So, isabihin, it's will start sa pattern. Hawak po namin yung telepono So far po, dito sa pangyayaring ito, ano ho ba ang naging arrangement dito? Sino ho ang dumirekta kay Martin Romualdez para manghingi ng pera? Kasi, mabigat ho na, na personalidad ito. Dating speaker, first cousin ng presidente, congressman pa ngayon. Sino ang rumekta po dito kay Ginoong Romualdez? Kasi po doon sa mga nakalap naming ebidensya, ipinarating po ito through intermediaries na mga malalapit na speaker. Kaya nga po yung nag-issue ng affidavit po rito, certain is yung tao na nakaalam nito. Yung po yung pangyayari niya, ano po. Pero hindi po rekta kay Mr. Romualdez ang panghihingi ng pera? Lumalabas po dito sa hindi po directed na gano'n, kundi through intermediaries. Unless meron po kaming hindi nakita na nakapag-usap sila ng diretso, and that will be the one na makikita nga natin pag nabuksan po natin yung telepono po ni Mr. Carl Mabanta. Opo. Meron bang issue dyan ng data privacy kung sakasakali po na meron kayo madiscover para maihayag nyo sa publiko o sa media? Well, pag na-subject na po ng cyber warrant yan at amin ang isinabing ebidensya yan, that will be under the instruction of the court na po. Kung alin po yung mga pwedeng ilabas at kung alin po yung hindi pwedeng ilabas. Opo. Kasi dito sa kanyang statement, may Dear Martin Dear Martin. So, well anyway, so walang informasyon ng inyong mga ahente na dumirekta ito kay Speaker at nangihingi kay Speaker at sinabihin ng Speaker ng mga tao niya, kausapin nyo nga ito, ano ito sinasabi ng mga taong ito. Wala pong ganon. Sa ngayon po, hindi po nakalaan doon sa affidavit po na nakuha po namin. Pero that is the possibility na amin nga po tinitingnan kasi it's an open and continuing investigation po ng NBI po. Despite na may napile na pong kaso dito sa 5 individual po na ating pong na-aresto. Okay. Naisampa na po ang reklamo sa DOJ. Sa City Prosecutor po ng Pasig. Opo. Kaya nga, sa Prosecutor's Office po, na-inquest na sila kung di ba? Kahapon po, nag-inquest po ang City Prosecutor's Pasig. So, a resolution may be forthcoming today. Then, nandiyan na po kung ano yung bail na recommended. Pagpunta po ng korte, then they can post their bail kung ano man po yung magiging instruction po ng korte. Opo. Ilang oras na po ninyong hawak itong mga taong ito para po sa kanilang detention? Nahuli po sila mga 8 kahapon. Natapos po yung processing siguro mga around 10 o'clock din yan. So, kasi po din magka-count. So, ganun po. Nakababa na rin po. Pero ang reckoning point naman po ng detention is from the time na ma-inquest, okay na po yan. Okay, so within the prescribed period pa po tayo ngayon?
Opo, sumusunod. Hindi, ngayon po, kahit na lumagpas na doon sa time ng detention based on the crime committed, kasi para na rin po sa kalaman ng marami, basta na-inquest na po yan, nadala na po sa piskalya, diito na yung pagbilang po doon sa period of detention po. Okay, so meaning po, today po, ang resolusyon ay lalabas mula sa piskal para sa paghahain po ng kaukulang demanda sa hukuman at ang hukuman magtatakda ng piyansa. Ang magre-recommend po ng piyansa ang piskalya at ang korte naman po, they have the discretion whether to decrease, increase, at kung ano pa po pwede nilang gawin doon sa bill po. Okay, mga anong oras po kaya ito maglalabas kaya ng resolusyon ng piskal? Anong sabi sa inyo, Director? I cannot second guess po kasi depende po. Basta ang experience ko naman po, even nung ako nagpa-practice na lawyer, basta English po, the following day, lumalabas naman po yan. Tapos pinapadala po sa court, kalakip na po ng information po. Okay, bailable po naman ito, di po ba ano po, no? Available po ito. Based po doon sa penalties from President Mayor to President Correctional, kung yun na po yung maximum, so Okay. these are available events po. Nasaan po sila ngayon, Director? Itong mga taong ito, itong sila mabanta? Dito po sa postingiya namin, kasi po dito sa Pasay, kasi po nagkaroon ng inquest, online inquest lang po, gabi na. So binabuti po namin na for security purposes, stay po dito at kung lumabas naman yung bail, ay agad naman po namin silang pakakawalan po nakapaglagap na po ng bail, unless meron po silang ibang kaso na pwede namin silang i-detain. Ano po? Okay. Ngayon po, sa ngayon po na sitwasyon, ang inyo ho bang mga ahente, hanggat wala pa pong warrant po doon po sa kanilang mga gadgets, meron na ho bang mga informasyon tungkol nga sa aligasyon, nang gagaling sa inyo na baka hindi lang ito isa na sinasabi ho ninyo na extortion? Alam niyo po, Atid, wala naman pong direktang nasasabi, no, pero napakarami pong nag-message sa akin personally at tumawag na ako po yung logical guess ko, yung intelligent guess ko, yung meron pong pangyayaring gano'n sa kanila. Either sila personally yung nabiktima o yung kanilang kalaban sa politika ay biniktima. Na gano'n po para sila naman po yung labanan, ano po yung banatan dito sa platform na to. Okay, so meron ho ba ngayon kung inyong mamamarapate, no, if you're at liberty to tell us, meron ho ba ngayon na mga lalantad o magsasabi sa inyo, magbibigay po ng katibayan dito sa mga gantong uri po ng bintang na pwede rin pong magamit sa mga taong ito? Well, kung meron pong yung mga nagmensahe po sa akin at narapati nila na maging mas direct at sabihin na sila yung na-biktima, mas maganda po. Pero kung hindi man po, once na nabuksan po namin yung mga gadget at nakita namin yung mga komunikasyon dyan, makikita po namin. And then those persons na nakausap at na may ganyan po sistema, they will be persons of interest na pwede po natin ipatawag po rito sa NBI. Kasi po, yung lalabas na conversation nila dyan will be considered evidence. At kung meron pong related crime, pwede rin po natin gamitin laban po sa kanila. Opo. Tatayo ho ba itong kasong ito kung hindi po lalantad o mag-a-affidavit yung Martin Romualdez? Meron na pong affidavit Yan na po yung naging basehan at since party naman po siya, hindi naman po ito yung pong grabe, hindi naman po private crime yun So, basta meron po malinaw na ebidensya, kasama, tingin ko po, tatayo yan at katunayan, you're always guided by Memorandum Circular number 20 na issue po ng DOJ during the time ni Secretary Juan Dimulla, ng Ombudsman na sinusunod namin ang pamantayan bago po kami mag-akyat ng kaso po sa Piskalya.